Diyan, simulan na natin dito sa ating mga nakalap na yung ating mga nakalap na kwentuhan. Hindi lang window capture, hindi yan. Yung mga nakalap natin, asan na yun? Display. Ayan. Yung mga nakalap natin na balita, kasi matagal tayong hindi matagal tayong hindi mga nakapag labas-labas ng mga video. So ngayon, anuhin natin. Balikan natin yung ating dating gawin dahil tayo nasa studio na. Ano muna natin, balikan natin itong sinasabi ni Claire Castro. Pinagtanggol niya yung Malacanang dahil magpapasko, mga bossing. Sinabi ni BBM na hindi magiging merry ang Pasko nila. Di ba ang yabang-yabang ng hayop na yan? Na siya daw ang nagsimula, siya daw ang nagbulgar. Tanga, anong ikaw nagbulgar? Kayong nagnakaw. Nagsimula yan dahil sa iyong kayabangan noong 2024. Pinagyabang mo, flood control project. 2024 ba? 2025? 2025. Flood control projects daw. 5,500 flood control projects. Biglang bumagyo ng malakas. Pucha, nasan na yung flood control project? So ayun, sunod-sunod na yung bagyo, sunod-sunod yung pagbabaha, biglang na-pressure na sila. Tao na mismo ang naghanap. Nasaan na yung sinasabi mong flood control? Ba't binabaha tayo? Konting ambon, baha. So ayan, nung hindi na nila maiwasan, ang dami ng mga netizen nagbibideo noong mga palpak na mga proyekto sa kanila. Ang dami ng mga nabuksan ng isip na magsaliksik na ng mga sarili nila. Kanya-kanya ng video, kanya-kanyang post sa social media, lahat ng mga reklamo, hindi na nila mapigilan yung dami ng reklamo. At alam nila na sila ang may kagagawa nun. Kaya ginawa kagad ni Bongbong para mailihis, siya yung naging bida. Tangina niyan. Ikaw yung magnanakaw, ikaw pumirma ng budget, ikaw yung nakipagkakutsyabahan kay Zaldico at saka kay Romualdez, tapos ikaw ang bida. Ganyan ang style ng gobyerno na gagawa sila ng mga bagay-bagay para sabihin, ipaintindi sa tao na hindi kami to. Ganyan din ang ginagawa noong mga sangkot na mga taga DPWH. Nakita nyo? Nakita nyo yung style nila? Style Bongbong talaga. Kaya nga alam mo na nag-usap-usap, isang malaking sindikato to. Nakita nyo yung mga taga DPWH. Anong ginagawa nila? Para mawala sa kanila yung galit ng tao, nagsusoli sila kunyari ng pera. Nagsusoli sila ng pera. So wow, nasoli yung pera. Yun yung sinasabi nito ni Claire Castro. Nagsusoli ng pera yung mga yung mga sangkot. Utangin yan, hindi tayo dapat magpasalamat doon. Dapat lang talaga na isoli nila yun. And at the same time, panagutin sila, ikulong sila. Putya, walang napapanagot walang nakukulong, walang nakakasuhan So ano yun? Nagsoli lang ng pera, okay na. Parang kay Bongbong. Nagtayo si Bongbong ng ICI, okay na yun? Hindi dapat okay yun. So nagtayo siya ng ICI. Yung pinagyayabang niyang ICI, yung pinagyayabang niyang mahiya naman kayo, yung pinagyayabang niyang hindi magiging merry ang Pasko, ano nangyari? Walang nakulong. Merong isang nakulong, si Diskaya, nag-volunteer pa. Walang hiya. May nakulong, kakampi pa niya. Tao pa nila. Tapos siya, pinsan niya, anak niya, si Zaldico at yung mga kasapakat nila, sila Stella Kimbo. Yung mga sinasabi ni Zaldico na kaibigan niya, mga kasapahan niya, sila Suarez, sila Dong Gonzales. Si Dong Gonzales may construction firm, yung pamilya niya sa Pampanga. Asan na yan? Ba't walang mga kaso yan? So ngayon, sinisingil natin sila. Nasaan na po? Ano yung sinasabi ninyong hindi magiging merry ang Pasko nila? Tingnan nyo kung gaano tayo tinatarantado nitong mga putang inang mga taga Malacanang. During the holidays, hindi po tayo nakapag-briefing. So I think this is a good time to raise this question dahil nasa isip pa po siguro ng mga kababayan natin. Early December, nagbitaw po ang Pangulo ng statement very confidently na may mga mananagot at mga walang Merry Christmas sa mga kurakot. Natatandaan yun. May mga mananagot, hindi merry ang Pasko nila. Gaya ganun Tapos biglang nung sinabi niya yon, biglang lumabas si Zaldico. Nagsalita si Zaldico. Nung nagsalita si Zaldico, ang daming nawindang. Nagkagulo-gulo talaga lahat, pati yung hearing ni Lacson huminto na, napansin nyo? Wala nang balita kung kailan ibabalik ni Lacson yung Senate Blue Ribbon Hearing Committee niya. So, dahil doon, sa sinabi niya na yun, so pinaasa na naman niya yung tao. Tingnan natin kung talagang merong makukulong. Dito mo kasi malalaman na ito si Bongbong, tanga walang alam sa batas. Dahil sobrang diktador nila, akala niya, pag gusto niyang ipakulong, mapapakulong niya. Hindi niya alam na kailangan dumaan pa rin sa proseso niya. Dito mo talaga malalaman si Bongbong walang alam sa sistema. Kasi magsasabi ka lang na meron nang makukulong kung meron na kayong nakasuhan. Wala pa silang nakakasuhan. During that time, nagsalita siya, hindi magiging merry ang Pasko nila.
Oh, hinahanap natin ngayon, nasan na yung mga makukulong? Isa lang man ang nakulong. Ang nakulong si Diskaya lang, wala naman ng iba. O, nasaan yung mga, yung mga proponents ng mga kontrata na yan? Bakit wala? O, bakit si Diskaya lang? Bakit contractor lang? Bakit walang nakulong na taga DPWH, na malalaking engineer, mga sekretary, mga yusek? Bakit walang nakakasuhan na mga congressman? Ang linaw-linaw na yung mga congressman ang involved dito Bakit wala? Walang kinasuhan. Merong mga kinasuhan merong mga sinisimulan na yung pagsasampa ng kaso ng DOJ sa mga senador. Sa mga senador na alam naman natin na lumalaban sila, yung mga nag-expose. Mamaya ipapakita ko sa inyo sa isang balita. So ngayon hinahanap, nasan na yung mga sinasabi mong mga malalaking tao na makukulong. Tingnan nyo kung gaano katarantado tong Malacanang. Lumipas po ang Pasko, ang nakakulong si Sara Diskaya. Ano ho ang tugon ng Pangulo dito na hindi ho yata nangyari yung kanyang ipinangako, may mga walang Merry Christmas? Ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sino ang pangalan. Pero Gago, no? Gago, di ba? Ginagawa talaga tayo, taka ng mga putang ina nito. Naakala nila na naniniwala tayo sa sinasabi nila. Ito naman mga buwaka ng inang mga media na to, hindi nila debatihin tong tatanga-tanga na ito. So kami ang may mali. So parang ganun lagi ang sinasabi ng Malacanang mali kayo. Hindi nyo naiintindihan. Mahina ang comprehension ninyo. Kami magaling, kayo mali. Okay ng ina, di ba? Tapos ang nakakatawa, ito si Ivan Mayrina at lahat ng mga media na nandiyan dyan, pumayag sila na ginawa silang tanga ni Claire Castro. Kasi kung ako gigisahin ko talaga to, putangin na ma'am, hindi kami nangako kayo Sinong mga sinasabi nyo hindi merry ang Christmas? Paano naging hindi merry ang Christmas nila? When you say hindi magiging merry ang Christmas nila, anong ibig nyong sabihin pala doon? Kasi kami, ang pagkakaintindi namin, or at least ang inaasahan namin, dahil na gumawa ng kasalanan labag sa batas etong mga taong tinutukoy ninyo, ang gusto namin makulong sila, makasuhan sila, or mamatay sila. Pero dito, ang sinasabi ni Claire Castro, wala namang kaming sinabing pangalan, wala namang kaming pininpoint na kung sino. Sinabi na hindi magiging merry ang Christmas nila, hindi naman namin sinabing makukulong sila. Sinabi lang namin na hindi merry ang Christmas nila. Maaaring wala silang handa. Maaaring nagtatais sila during mga time na yan. So, as in ganito tayo niloloko, nililin lang, tinatarantado ng Malacanang. Tapos tinatanggap nyo, kayong mga media, tinanggap nyo talaga tong sagot ni Claire Castro. Hindi nyo siya hindi nyo siya kinorek na ma'am. So ang sinasabi nyo ba, mali kami ng pagkakaintindi na ang gusto namin makulong itong mga sinasabi ninyong mga kawatan sa gobyerno, tapos kayo hindi pala yun ang plano nyo talaga? Yung sinasabi nyo palang hindi merry ang Christmas, yun lang pala talaga yung gusto nyong sabihin. Literal, hindi lang merry yung Christmas nila. Pero wala pala talagang makukulong, so mali kami, ganun. Tangina satanas. natin, sa higit na 4 na buwan, may mga nakulong. May mga warrants of arrest na na-issue. Sino yung mga nakulong? Yung mga taga DPWH na mga maliliit na engineer na nakapagpiyansa na. Di ba? Yun ba yung mga sinasabi, yung mga warrant of arrest, yun ba yung mga sinasabi mo? Ng mga kesyo, mga nagtatago, yung mga maliliit na tao, hindi nga mga kilala yun, hindi nga natin alam kung nasa na yun. Hindi naman natin binabantayan kung nasa na yun mga yan, kasi hindi naman yan yung talagang target natin. Ang target natin kung sino ang promotor, ang pinuno ng sindikato ng pandarambong sa gobyerno. Which is, sino yan? Si Zaldico, sa baba, si Sandro Marcos, si Romualdez, at saka si Bongbong. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi na lang si Sandro Marcos, hindi na lang si Romualdez, pero yung mga proponents ng mga ghost projects na yan, anak ng tinapay naman. May mga ghost project. Okay? So sa ghost project na yan, mayroong mga congressman na proponents ng mga proyekto na yan. Bakit hindi natin kayang pangalanan? Tapos ngayon, sinisisi pa sa taong bayan na wala, hindi kayo marunong kasi umintindi. Ang sinabi ni Pangulo, hindi magiging merry ang Pasko nila. Pero hindi sila yung makukulong, tsaka may mga nakulong naman. Pero ang nakulong nga, dilis Hayop naman talaga. Ang ina-expect namin na makulong, yung mga congressman, sila man talaga yan. Walang Diyo. May mga nagtago. Mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, rather restitution, isinusole
ang karamihan sa kanilang mga kickbacks. Akala kasi nila, maluloko nila yung tao na kapag nagsoli ka ng kickback, okay na yung ganyan din kasing ginagawa ni Bongbong eh. Ganyan kasi yung formula ni Bongbong. Kaya nga alam mo, nakasapakat ni Bongbong itong sila Bautista. O sila yung Yusek ng DPWH. Sino ba yun? Yung Yusek ng ay, andali lang, nawala yung screen ko. Yung Yusek ng DPWH, si Yusek Bernardo. Oh, hindi ba? Yun, alam mo, nakasapakat talaga. Tao yan ni BBM. Bakit? Kasi si Yusek Bernardo, ganun din ang ginawa niya. Nagbanggit siya ng mga pangalan ng mga senador. Walang congressman ha. Nagbanggit siya ng pangalan ng mga senador. Tapos para maging kapanipaniwala siya, nagsoli siya ng pera. Tapos ngayon, parang nagiging hero na si Bernardo. Parang wala nang pananagutan si Bernardo dahil nagsalita na siya. Hindi. Kailangan muna natin mapatunayan kung totoo yung kanyang mga sinasabi. Ibali-balita na ito si Bernardo ilang beses nang nagpalit ng statement niya. So ginawa ni Bernardo, nagsoli siya ng pera, absuelto na siya. Parang si Bongbong, nagpa-imbestiga siya, naglagay siya ng ICI pala. Na yung ICI na yun, putang ina, sa sobrang buwisit ng mga taga-ICI, nagsisialisa na sila. Mantakin mo, ang sabi nitong gaganto, yung bagong umalis na babae, nagawa na daw niya yung tungkulin niya. Putang ina, paano, anong tungkulin niya nagawa niya? Eh, wala pa nga mga nakukulong na mga malalaking tao, mga congressman. Wala pa nga mga nakakasuhan ng mga congressman eh. So, paano na-fulfill niya na yung, yung mandato niya? Gago talaga to eh. O ganyan na ganyan ginagawa ni Bongbong. Gumawa ng ICI para sabihin na ako nga ang may gustong magresolba nito. Ganon din ang ginagawa nila Yusek Bernardo, nagsusoli ng pera. Parang si Bongbong din para sabihin na wala silang kasalanan, mabait sila. Well, in fact, ang talagang pinuno ng sindikato na to sa DPWH, syempre yung sekretary na si Bunuan at saka yan si Bernardo. Sila talaga. O ngayon, ang gagawin ng gobyerno dahil nga boss ng mga yan si Zaldico, si Romualdez, si Charis. At saka yan si Bangag. Oh, ang gagawin nila kung ano yung ginagawa ng taas, ginagawa ni BBM para malinis niya yung pangalan niya, ganun din ang ginagawa ng mga nasa baba. Magsoli. Paano mo malaman na yung sinusoli nila enough na? Eh hindi pa nga nadidistinguish, korte ang magdidistinguish whether magkano yung kailangan sa restitution isosoli kung magkano. O nagsoli lang ng mga ilang daan, bilyon-bilyon eh. Trilyon-trilyon yung ninakaw nila, nagsoli ng daan-daan, feeling nyo okay na? Ganyan din ang ginawa ni Bongbong sa budget eh. Ngayong 2026, kunyari nag-veto siya ng kulang-kulang 100 bilyon pero meron pang 250 bilyon na natira. Oh. Binobola nila kayo kunyari may nililinis sila pero pucha mas madumi yung nakitira. Ganyan ang style netong Malacanang at netong mga iniimbestigahan ko no. Yung mga whistleblower ko no. Gagawa sila ng kabutihan. Hindi naman kabutihan yun. Yung ibinalik nila na yun, kulang yun. Hindi lang yun yung dapat nagpakasasa sa pera yung mga yan eh. Tapos okay na sa atin yun. Huwag tayong papayag na ganun mga boss. Na hindi naganap, never nangyari sa anumang administrasyon. Wala talaga. Never talagang mangyayari yung pagbabalik ng mga taga-DPWH ng pera sa nakaraang mga administrasyon kasi walang ganitong kalaking pagnanakaw sa mga nakaraang administrasyon. Oo, walang ganitong kalaki. Kaya nga ngayon lang may nagsusoli ng ganyan eh. Kasi nga, huling-huli na kayo. Sa panahon ni Bongbong Marcos, nagkaroon ng ganitong kalaking pagnanakaw at nagsusoli sila ng pera. Isang indikasyon yan, nagnakaw talaga sila. So may magnanakaw nung panahon ni Bongbong. Ngayon, nung panahon ng mga nakaraang administrasyon, walang ganito. Bakit? Kasi hindi naman ganito magnakaw nung panahon eh. Noong panahon, may mga nangungumisyon sa mga kontrata. Pero yung kontrata, tapos. Yung mga halimbawa kalsada may mangungumisyon diyan. Palagay ko normal 'yan. Hindi naman talaga malinis ang mga politiko. May mga nangungumisyon sa may mga kumikickback sa proyekto. Noong panahon, ganyan na ang sistema. May kickback pero yung proyekto gawa bakit? Kasi ang kumikickback noon maliitan lang. Kasi nga kailangan pa rin nilang gawin yung proyekto eh. So yung total na project, overpriced yun. Yung overpriced na project na yun, halimbawa, overpriced siya ng 100 million. Yung 100 million na overpriced niya, yun yung paghahati-hatian ng komisyon ng mga kawatan sa gobyerno. Halimbawa, yung proyekto 200 million. Pero 100 million lang talaga yung cost nun. Yung 100 million paghahati-hatian nila. So ngayon, yung taong bayan, hindi nila mahahalata na nagkaroon ng korupsyon kasi nga tapos yung proyekto, gawa yung kalsada, gawa yung tulay, maayos naman.
napapakinabangan, hindi nila alam na may korupsyon. Nagkataon, ngayon, sobrang ganid ng gobyerno, halatang halata mo, na, na nagnakaw sila. Bakit? In-overprice na nila. Imbis na yung pagpatong nila dun sa proyekto, sa presyo ng proyekto, yun lang yung paghahati-hatian nila, hindi. Tangina, ubusin natin. Ubusin natin, pati yung mismong cost ng proyekto, kunin natin yung pera. Pinressure nila yung mga contractor para magbigay na kayo ng advance. O, ikaw ang mananalo sa proyekto na to, bigay ka na ng advance. 25% sa akin, 25% dito, 25% putang inan niya. Nang natira sa proyekto, 10% na lang. Ang masaklap nito, pucha, mag-aabono yung contractor. Anong gagawin ng contractor? Ayun, hindi na gagawin yung proyekto. Hindi gagawin yung proyekto, gagawa na lang ng report. Natapos yung project. Pipirmahan din ng COA. Pipirmahan din ng putang inang kung sino man. O, wala na. Umulan, bumagyo. Ang daming nalunod. Pucha yan. Ba't ang daming nalunod? Ba't ang daming bumaha? Sabi ni Bongbong Marcos, flood control project, 1.5 billion per day ang ginagastos natin sa flood control. Bakit binabaha? Pucha, malaman-laman mo. Wala yung proyekto. Inubos nila yung pera. Nagets nyo? Kaya ngayon sinasabi mo, pinagmamalaki mo, Claire Castro, sapul yan sa inyo eh. Ngayong panahon na ito, nagsoli ng pera yung mga buwaka ng ina niyan kasi may ninakaw silang pera. Noong panahon noon, hindi halata na may ninakaw na pera, walang nagrereklamo masyado sa korupsyon. Bakit? Kasi yung proyekto gawa. Sinagad nyo naman kasi eh. Pinatungan nyo na yung proyekto ng in-overprice nyo na yung proyekto. Tangina, pati yung cost nung mismong proyekto, ninakaw nyo pa. Hayop kayo. Ganyang katindi. Kaya yan ang explanasyon kung bakit nung nakaraang administrasyon, walang nagsusoli ng pera. Ngayon, merong nagsusoli ng pera. Kasi bakit ka magsusoli ng pera noon? Gawa mo naman yung gawa naman yung proyekto. O, pinatungan natin, in-overprice natin. In-approve naman ng Kongreso. O, gawa yung proyekto, may kita tayo. Mali yun, pero putang ina, mas mali yung ngayon. Kasi yung ngayon, pati yung proyekto, yung pera na para sa proyekto, puta, pinaghati-hatian nyo. Pinaghirapan ng taong bayan na bunuin yung budget para dyan. Tapos puta, kinatkong nyo lahat. Ang daming mga ngayon, mga anak ng kontraktor, anak ng congressman, anak ng board member, anak ng ganito, ng ganyan, mga nasa gobyerno, puta, kung mamuhay sa ibang bansa, grabe. Kung magparty, anak ni Tulfo, grabe. Kung puta, uminom ng alak, hindi na nilalagay sa baso, sa bote na tinutungga. O makikita ninyo, noong panahon ba nung nakaraan, may nakikita ka bang senador na katulad ni Rapi Tulfo na puta, mga from head to toe, naka-signatured na mga damit yan. Tapos, puta, kung saan-saan lupalop, mga naka-private jet pa. Wala kayong makitang ganyan noon, ngayon lang. Kasi sumubrang kapal ng mga mukha ninyo. Sa administrasyon lang po ni Pangulong Marcos, nangyayari ang mga ito. Umamin na siya. Nasa panahon ni Marcos lang nangyayari ang mga ito. Nangyayari sa panahon ni Marcos ang mga ito, pagsusoli ng pera, kasi mga magnanakaw sila. Walang nagsori nung panahon, nung mga nakaraan, kasi komisyon lang ang kinuha nila. Hindi sila kumuha ng putangina buo. May konsensya pa sila, mga kawatan din sila, pare-pareho, pero may konsensya sila, may proyekto pa rin kahit paano. Ngayon, wala talaga, ghost eh. Pag sabi po niya na mayroong mga taong hindi magiging merry ang Christmas, yung mga nakulong po, definitely, hindi naging merry ang Christmas. Pero hindi pa naman po natatapos ito. Kung meron pang inaabangan ng mga tao, meron din pong inaabangan ng Pangulo. Hinintay din po ang Pangulo ang mabilis ang resolusyon na magbumula sa Ombudsman at sa DOJ. Kung lahat ng maaaring sangkot ay matibay ang ebidensya, at yun naman ang gusto ng Pangulo, due process ay inoobserba, hindi pa po natatapos ang termino ng Pangulo. Marami pa po ang mangyayari at maganda. Marami pa kayong nanakawin, gamo. Marami pa kayong kukulimbatin. Sabi ko nga sa inyo, ibang klase, wala nang kaluluwa ito si Claire Castro. Wala nang konsensya tong taon na to. Mantakin mo, sa dami ng mga namatay dahil dito sa korupsyon na to, putya, nagagawa niya pang magsinungaling. Grabe ito, sa impyerno mapupunta ito. Palagay ko yung nito, selda nito, nire-ready na ni Akop. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa